May ibang lalaking nagtatago sa garahe namin habang yakap ako ng asawa ko. Hindi ko alam kung ilang segundo na akong hindi makahinga. Nanginginig ang mga daliri ko habang mahigpit kong hawak ang maliit na kahon ng relo na dapat ay matagal ko nang naibalik. 2 metro lang ang layo niya. 2 metro lang ang pagitan namin. At kung hahakbang si Rogelio ng kaunti pa, matatapos na ang lahat. Salve? Napakurap ako. Nakatayo sa harap ko ang asawa ko. Suot niya ang mamahaling itim na Amerikana na espesyal niyang pinatahi para sa kanyang ika-50 kaarawan. Sa loob ng mansyon, naghihintay ang daan-daang bisita. Mga doktor, mga negosyante, mga politiko, mga taong naniniwalang kami ang perpektong mag-asawa. Hindi nila alam na sa likod ng isa sa mga SUV sa garahe, naroon si Jovin. At hindi nila alam na ilang minuto na lang, maaaring masira ang lahat. Kanina pa kita hinahanap. Ngumiti si Rogelio. Hindi iyon malamig ng ngiti. Hindi iyon galit. Mas masakit pa. Dahil iyon ang isa sa mga bihirang pagkakataong mukhang masaya siya. At nandito ka lang pala. Pinilit kong ngumiti. May kailangan lang akong kunin. Sa garahe? Bahagyang natawa siya. Ngayong gabi pa talaga? Tumango ako. Ramdam ko ang malamig na pawis na dumadaloy sa likod ko. Sa likuran ng malaking itim na SUV, alam kong naroon si Jovin. Tahimik. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga ng malakas. Parang multong naghihintay ng hatol. Ilang minuto lang ang nakalipas nang makita ko siya rito. Siya ang nag-text. Maikli. Diretso. Masakit. Kailangan ko nang umalis, Doc. Bukas aalis na ako ng Maynila. Nang mabasa ko iyon, parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi ko naalala kung paano ako nakalabas ng ballroom. Hindi ko naalala kung paano ako tumakbo pababa. Ang alam ko lang, hindi ko kayang hayaan siyang mawala nang hindi ko siya nakakausap. At ngayon narito kami, sa pinakadelikadong sandali ng buhay ko. Doc, mahina ang boses niya kanina. Pagod. Puno ng lungkot. Hanggang dito na lang tayo. Hindi ako nakasagot agad. Sa loob ng maraming buwan, iyon ang mga salitang paulit-ulit niyang sinasabi. At sa loob din ng maraming buwan, ako ang paulit-ulit na tumatanggi. Hindi ganoon kadali. Napailing siya. Mas lalo lang tayong lumulubog. Jovin, pagod na akong makita kang umiiyak. Tumigil ako noon. Dahil totoo, nakita niya akong umiyak ng mas maraming beses kaysa sa asawa ko. At iyon ang pinakamalaking kasalanan naming dalawa. Hindi dahil may masama siyang ginawa. Hindi dahil may masama akong ginawa noon. Kundi dahil unti-unti kong hinayaan ang sarili kong masanay sa presensya niya. Sa pakiramdam na may nakikinig, may nag-aalala, may nakakapansin kapag pagod ako, may nakakapansin kapag malungkot ako. Mga bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Doc! Muli niya akong tinawag. Hindi mo kailangan ng isang taong tulad ko. Natawa ako noon. Mapait. Masakit! Baka nga ikaw lang ang taong talagang nakakita sa akin. At doon siya tumingin sa ibang direksyon. Parang nasaktan. Parang gusto niyang umalis. At iyon ang kinatatakutan ko. Hanggang sa marinig namin ang mga yabag. Mabilis, papalapit, at nagbago ang lahat. Si Sir Rogelio! Namutla si Jovin. Hindi ko naisip. Hindi ko na pinag-isipan. Hinila ko siya. Dito! Mabilis siyang nagtago sa likod ng SUV. Kasunod noon ay dumating si Rogelio. At ngayon, nakatayo siya sa harap ko. Walang ideya kung gaano kalapit ang katotohanan. Salve! Lumapit siya. Napahigpit ang hawak ko sa kahon ng relo. Ano yan? Napatingin siya sa kamay ko. Muntik nang tumigil ang puso ko. Wala! Ano ba talaga? Inabot niya iyon. Mabilis kong itinago sa likod ko. Nagulat siya. Ako rin. Hindi normal ang ginawa ko. At alam kong napansin niya iyon. May problema ba? Tanong niya. Wala. Sigurado ka? Tumango ako.
Ngunit hindi nawala ang pagdududa sa mga mata niya. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, natakot ako. Hindi sa posibilidad na mahuli, kundi sa posibilidad na mapansin niya ang pagbabago sa akin, ang distansya, ang mga sikreto, ang katahimikan. "Halika na," ngumiti siya. "May sorpresa ako para sa iyo." Bago pa ako makatanggi, inilagay niya ang isang kamay sa balikat ko. Naramdaman kong nanigas ang buong katawan ko, hindi dahil sa kanya, kundi dahil alam kong sa likod lamang namin ay may isang lalaking pilit na hindi gumagalaw. At nararamdaman marahil ang bawat segundo ng eksenang ito. Inilabas ni Rogelio ang isang maliit na velvet box. "Merry Anniversary, Salve!" Napakurap ako. Anniversary. Halos nakalimutan ko na. Hindi dahil hindi mahalaga, kundi dahil sa sobrang tagal nang wala itong kahulugan. Binuksan niya ang kahon. Isang mamahaling kwintas ang kumislap sa ilalim ng ilaw ng garahe. Napakaganda. Napakamahal. Napaka-perpekto. Katulad ng lahat ng bagay na kaya niyang ibigay, maliban sa mga bagay na matagal ko nang kailangan. "Gusto kong makita ito ng lahat mamaya," masaya niyang sabi. "Deserve mo ito." Napayuko ako. At doon nagsimulang kumirot ang konsensya ko. Dahil sa unang pagkakataon sa maraming buwan, nakita kong masaya siya. Proud. Masayang ipakita ako sa mundo. At habang ginagawa niya iyon, may ibang lalaking nagtatago sa likuran namin. "Salve?" Nag-aalala na ang boses niya. "Umiiyak ka ba?" Mabilis kong pinunasan ang mata ko. "Hindi." "Sigurado?" "Oo." Tahimik kaming dalawa sa loob ng ilang segundo. At saka nangyari. Ang tunog na babago sa lahat. Mula sa likod ng SUV, may bumagsak. Isang maliit na bagay na metal. Malinaw. Matigas. Hindi sapat para magdulot ng ingay sa buong garahe. Pero sapat para marinig naming tatlo. Tumigil ako sa paghinga. Tumigil si Rogelio sa pagsasalita. At sa unang pagkakataon sa gabing iyon, dahan-dahang lumingon siya patungo sa likod ng SUV. Eksakto kung saan nakatago si Jovin. "May tao ba roon?" Parang tumigil ang mundo nang marinig ko ang tanong ni Rogelio. Hindi ko na maramdaman ang malamig na hangin sa garahe. Hindi ko na marinig ang mahinang musika mula sa engranding selebrasyon sa loob ng mansyon. Tanging tibok ng puso ko lamang ang umaalingaw-ngaw sa aking tainga. Mabagal, mabigat, at bawat segundo ay parang isang oras. May narinig akong bumagsak. Muli niyang sabi habang nakatingin sa likod ng SUV. Nanginginig ang mga tuhod ko. Alam kong isang hakbang na lang ang kailangan niya. Isang hakbang. At mawawasak ang lahat. Baka pusa lang. Halos pabulong kong sagot. Hindi man lang ako naniwala sa sarili kong dahilan. Mas lalo siguro siya. Bahagyang kumunot ang noo niya. "Pusa?" Hindi ako sumagot. Unti-unti siyang lumakad. Palapit. Mas palapit. Pakiramdam ko ay mawawalan na ako ng ulirat. At saka biglang tumunog ang cellphone niya. Mataas, matalim, mapilit. Napahinto siya. Napatingin sa screen. Ilang segundo siyang tahimik pagkatapos ay napabuntong hininga. "Board members!" Mahina niyang sabi. Hindi sila marunong maghintay kahit birthday ko. Parang may humugot ng tinik sa dibdib ko. Hindi pa rin ligtas, pero nakahinga ako kahit paano. Pinatay niya ang tawag. Pagkatapos ay muling tumingin sa direksyon ng SUV. Nanigas muli ang katawan ko. Ngunit sa pagkakataong ito, may sumigaw mula sa loob ng bahay. "Sir Rogelio, naghihintay na po ang mga bisita." Napalingon siya at doon tuluyang nabasag ang sandaling iyon. "Halika na," ngumiti siya. "Babalik tayo rito mamaya." Ang salitang iyon ang lalo kong kinatakutan. Mamaya, hindi tapos ang panganib. Naantala lang. Mahinahon niyang hinawakan ang baywang ko at sinamahan akong pabalik sa mansyon. Habang papalayo kami,
Hindi ako lumingon. Hindi ko kayang lumingon. Dahil alam kong naroon pa rin si Jovin. Nakatayo sa dilim. Tahimik. Mag-isa. At baka iyon na ang huling beses na nakita ko siya. Nang makabalik kami sa ballroom, sinalubong kami ng mga ilaw, tawanan at palakpakan. Lahat ay masaya. Lahat ay nakangiti. Lahat ay naniniwalang masayang-masaya kami. Dr. Salve! Happy anniversary! Perfect couple talaga kayo! Sunod-sunod ang bati. Parang may kutsilyong unti-unting umiikot sa loob ng dibdib ko. Perfect couple. Kung alam lang nila. Kung alam lang nilang ilang minuto pa lamang ang nakalipas, ay muntik nang masira ang lahat. Tumayo si Rogelio sa entablado. Agad siyang naging sentro ng atensyon. Gaya ng dati. Natural sa kanya ang mamuno. Natural sa kanya ang magtagumpay. Natural sa kanya ang maging kahanga-hanga. Salamat sa inyong lahat. Matatag ang boses niya. Hindi magiging posible ang lahat ng ito kung wala ang aking pamilya. Napalingon siya sa akin. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti ako. Isang ngiting matagal ko nang pinagpraktisan. Ang ngiting ginagamit ko sa mga conference, sa mga interview, sa mga charity events. Ngiting walang nagsasabing wasak na pala ang loob ko. Lalong-lalo na sa asawa kong si Salve. Mas lumakas ang palakpakan. 20 years na kaming magkasama. Napapikit ako. 20 taon. Napakahabang panahon. Napakahabang kasaysayan. At napakaraming katahimikan. Hindi niya alam na bawat salitang sinasabi niya ay lalo lamang nagpapaalala sa akin kung gaano na kami kalayo sa isa't isa. Hindi kami nag-aaway, hindi siya nananakit, hindi siya nagtaksil. Pero unti-unti kaming naging dalawang estrangherong nakatira sa iisang bubong. 2 taong pareho pa ring nagsusuot ng singsing, pero matagal nang hindi nakikinig sa isa't isa. Salve? Napansin ni Maricel ang mukha ko nang makaupo ako sa mesa. Okay ka lang ba? Pinilit kong ngumiti. Oo. Nakikita ko ang mukha mo. Hindi ako sumagot. Kaibigan ko siya sa loob ng halos 15 taon. Isa siya sa iilang taong nakakabasa ng nararamdaman ko. Nasaan siya? Mababa niyang tanong. Napatingin ako sa kanya. Walang ibang kailangang pangalanan. Alam namin pareho kung sino ang tinutukoy niya. Hindi ko alam. Mali. Alam ko. Nasa garahe siya. At marahil ay naghihintay ng pagkakataong makaalis nang hindi nakikita. Napabuntong hininga si Maricel. Salve. Please. Hindi pwedeng magtuloy-tuloy ito. Napayuko ako. Ilang beses ko na bang narinig ang linyang iyon? Mula sa kanya. Mula kay Jovin. Mula sa sarili ko. At gayon paman, narito pa rin ako. Nakalubog hanggang leeg sa problemang ako rin ang gumawa. Hindi ko alam kung paano titigil, mahina kong sabi. At iyon ang unang pagkakataong sinabi ko ng malakas ang totoo. Hindi ko alam kung paano titigil. Dahil hindi naman si Jovin ang una kong hinanap. Hindi pag-ibig, hindi romansa, hindi pagtataksil. Ang una kong hinanap ay isang taong makikinig. Isang taong magtatanong kung kumain na ba ako. Isang taong mapapansin kapag pagod ako. Isang taong maghihintay matapos ang mahaba at nakakapagod na duty. At nang matagpuan ko iyon, hindi ko na namalayang nahuhulog na pala ako. 11:00 na nang matapos ang programa. Isa-isang umuwi ang mga bisita. Lumuwag ang ballroom. Naging tahimik ang mansyon. At habang abala ang mga tauhan sa pagliligpit, muli kong hinanap ng tingin ang garahe. Wala si Jovin. Wala ang sasakyan na madalas niyang gamitin. Wala kahit anong palatandaan. Parang hindi siya naroon kanina. Parang hindi siya naging bahagi ng gabing iyon. Ngunit alam kong totoo siya. At alam kong totoo ang sakit na nararamdaman ko. Ma'am Salve. Nagulat ako nang marinig ang boses ni Mila. Nagpapatawag po si Ma'am Felisa. Biglang bumigat ang sikmura ko. Nasaan siya?
Nasa library po. Tahimik akong tumango. Hindi ko alam kung bakit. Pero may kakaibang pakiramdam akong hindi maipaliwanag. Parang may paparating na bagyo. Parang may isang piraso ng sikreto na malapit ng mabunyag. Pagdating ko sa library, nakaupo si Doña Felisa sa malaking silyang yari sa kahoy. May hawak siyang tasa ng tsaa. Tahimik, malamig, mapagmasid, gaya ng lagi. Umupo ka. Hindi iyon pakiusap. Utos iyon. Dahan-dahan akong umupo sa tapat niya. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Nakatingin lamang siya sa akin. Parang sinusukat. Parang hinahanap ang isang bagay. Masaya ka ba? Bigla niyang tanong. Napakurap ako. Hindi ko iyon inaasahan. Ano po? Masaya ka ba sa buhay mo? Hindi ako agad nakasagot. At marahil, iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Dahil nakita kong bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Parang may napansin siya. Parang may nakumpirma. Bakit ninyo po naitanong? Bahagya siyang ngumiti, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala lang, humigop siya ng tsaa. At minsan kasi, kapag may taong hindi masaya, naghahanap sila ng saya sa maling lugar. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung naghihinala lang siya o may alam na talaga siya. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, naramdaman kong may isang taong nakatingin diretso sa kaluluwa ko. At baka nagsisimula na niyang makita ang lahat ng itinatago ko. 3 araw matapos ang engranding pagdiriwang ng ika-50 kaarawan ni Rogelio, hindi pa rin mapakali si Salve. Sa bawat pagpasok niya sa opisina ng Monteverde Heart Institute, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Hindi dahil may nakakaalam na ng sikreto niya, kundi dahil unti-unti nang kinakain ng konsensya ang kanyang katahimikan. Nakaupo siya sa kanyang opisina nang tumunog ang cellphone niya. Isang mensahe mula kay Maricel. Kumusta ka? Maikli, simple, pero sapat para maramdaman niyang may isang taong nag-aalala. Napatingin siya sa oras. 9:09 pa lamang ng umaga. May 3 operasyon pa siyang nakapila, 2 konsultasyon, at isang meeting kasama ang board ng ospital. Punong-puno ang schedule niya, katulad ng dati, katulad ng nakaraang 20 taon. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may kakaibang lungkot na hindi mawala-wala. Napatitig siya sa malaking salamin sa likod ng kanyang mesa. Nakatingin sa kanya ang isang babaeng hinahangaan ng marami. Matagumpay, maganda, mayaman, respetadong doktor. Ngunit wala ni isa sa mga titulong iyon ang nakapagbigay ng sagot sa tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Kailan nga ba siya nagsimulang maging malungkot? Napapikit siya. At gaya ng maraming gabi nitong mga nakaraan, bumalik muli sa kanya ang alaala ng gabing nagpabago sa lahat. 2 taon na ang nakalipas. Isang misyon medikal sa isang liblib na bayan sa kabundukan ng Quezon. Mahigit 12 oras silang nagserbisyo noon. Pagod na pagod ang buong team. Nang gabing iyon, nagpasiya silang bumalik agad sa Maynila. Malakas ang ulan. Madulas ang kalsada at ilang kilometro pa lamang ang nalalayo nila sa bayan nang mawalan ng kontrol ang sasakyan. Hindi malubha ang aksidente, ngunit sapat upang masira ang gulong at ma-stranded sila sa gitna ng madilim na daan. Naalala pa ni Salve kung gaano siya kainis noon. Pagod, gutom, at desperadong makauwi. Habang ang ibang staff ay nagkakagulo sa paghahanap ng signal, isang tao lamang ang nanatiling kalmado. Si Jovin. Bagong empleyado pa lamang siya noon. Tahimik, magalang, at halos hindi nagsasalita. Ngunit habang ang lahat ay nagrereklamo, siya ang unang naglatag ng trapal upang hindi mabasa ang mga gamot. Siya rin ang naghahanap ng mainit na inumin para sa team. At siya rin ang paulit-ulit na nagtatanong kung ayos lang si Salve. Doc,
Okay lang po kayo? Ngumiti si Salve sa alaala. Noon pa lamang, iba na ang paraan ng pagtatanong ni Jovin. Hindi yon formal na paggalang lamang, may kasamang tunay na malasakit. Okay lang ako. Sigurado po? Oo. Namumutla po kasi kayo. Natawa siya noon. Doktor ako. Alam ko kung may sakit ako. At sa unang pagkakataon, nakita niyang ngumiti si Jovin. Hindi malaki. Hindi pala biro. Ngunit totoo. Pasensya na po. Mula roon, nagsimula ang lahat. Hindi pag-ibig, hindi pagtataksil, hindi lihim na relasyon, kundi mga simpleng pag-uusap, mga tanong, mga ngiti, mga katahimikang hindi nakakapagod. Unti-unting bumalik si Salve sa kasalukuyan nang marinig ang katok sa pinto. Come in. Pumasok ang kanyang sekretary. Doc, nandito na po ang next patient. Tumango siya. At agad isinuot muli ang maskara ng pagiging propesyonal. Sa loob ng ilang oras, naging abala siya sa trabaho. Ngunit pagsapit ng hapon, muling bumalik ang kaba. May meeting sila sa pangunahing mansyon ng pamilya Monteverde. Kasama si Rogelio, kasama si Doña Felisa. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, pakiramdam niya ay may mangyayaring hindi maganda. Pagdating niya sa mansyon, naroon na ang lahat. Tahimik na nagkakape si Doña Felisa. Nagbabasa ng dokumento si Rogelio. At sa isang sulok, nakatayo si Mila habang naghahanda ng merienda. Normal na eksena, ngunit hindi normal ang tingin ng kanyang biyenan. Tahimik, matalim, parang may hinahanap. Salve, napatingin siya. Po? Pagod ka ba? Nagulat siya. Hindi naman po, tila pumayat ka. Bahagyang ngumiti si Salve. Busy lang po. Busy sa ospital? Tanong ni Doña Felisa. O may iba pang pinagkakaabalahan? Biglang bumigat ang hangin sa silid. Napatingin si Rogelio mula sa hawak niyang dokumento. Hindi dahil may hinala siya, kundi dahil naramdaman niya rin ang kakaibang tono ng kanyang ina. Mabilis na sumagot si Salve. Ospital lang po. Tumango ang matanda, ngunit hindi siya kumbinsido. Kitang-kita iyon sa kanyang mga mata. Ilang minuto pa ang lumipas bago natapos ang meeting. Nang makatayo si Salve upang umalis, biglang nagsalita si Mila. Ma'am? Napalingon siya. May nahulog po yata ito sa sasakyan ninyo noong isang araw. Iniabot ng kasambahay ang isang puting panyo. Nanlamig ang dugo ni Salve. Agad niya itong nakilala. Panyo iyon ni Jovin. Ang parehong panyo na minsang ibinigay sa kanya nang umiiyak siya sa loob ng sasakyan matapos kalimutan ni Rogelio ang kanilang wedding anniversary. Pakiramdam niya ay tumigil ang oras. Hindi siya agad nakagalaw, hindi agad nakasagot, at ang ilang segundong katahimikang iyon ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa niya. Dahil napansin iyon ni Doña Felisa. Kanino iyan? Mahinahon ang tanong. Ngunit matalim na parang kutsilyo. Mabilis na kinuha ni Salve ang panyo. Akin po. Tumaas ng bahagya ang kilay ng matanda. Ayos. Wala nang dagdag na tanong. Wala nang komento. Ngunit lalo iyong nakakatakot. Dahil kilala ni Salve ang kanyang biyenan. Kapag tahimik ito, ibig sabihin nagsisimula pa lamang ito. Paglabas niya ng mansyon, agad siyang sumakay sa kotse. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Ngunit hindi mawala ang panginginig ng kanyang mga kamay. Biglang tumunog ang cellphone niya. Isang mensahe. Mula kay Jovin. Matagal na silang walang komunikasyon mula noong gabing iyon sa garahe. Kaya lalo siyang kinabahan. Maikli lamang ang mensahe. Doc, may problema po. Parang may humigpit sa dibdib niya. Agad siyang nag-type. Ano iyon? Lumipas ang ilang segundo. Pagkatapos ay dumating ang sagot. At halos mabitawan niya ang cellphone nang mabasa iyon. May kumuha po ng litrato natin sa parking area ng ospital noong nakaraang linggo. Biglang nanlamig ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung sino ang kumuha. Hindi niya alam kung nasaan ang litrato. Hindi niya alam kung may nakakita na. Ngunit alam niya ang isang bagay.
Ang sikreto nilang matagal na nilang pinoprotektahan ay nagsisimula ng magkaroon ng sariling buhay. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Salve na baka hindi si Rogelio ang unang makakatuklas ng katotohanan. Baka may iba nang nakakita, baka may iba nang naghihintay, at baka malapit na talagang sumabog ang lahat. Hindi agad nakasagot si Salve matapos mabasa ang mensahe. Nakatigil lamang siya sa loob ng sasakyan. Mahigpit ang hawak niya sa cellphone. Parang unti-unting nawawalan ng hangin ang paligid. May litrato, may nakakita. At hindi na iyon basta hinala lamang. Hindi na iyon takot na gawa ng konsensya. May totoong bantana. Muli siyang nag-type. Sino ang kumuha? Ilang segundo ang lumipas. Walang sagot. Pagkatapos ay dumating ang mensahe. Hindi ko po alam. Mas lalo siyang kinabahan. Ano ang nasa litrato? Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay sumagot si Jovin. Magkasama po tayo? Pumikit si Salve. Hindi niya kailangang makita ang larawan upang maintindihan ang panganib. Sa mundo nila, sapat na ang isang maling anggulo, isang maling sandali, isang maling tingin. At sisimulan na ng mga tao ang kanilang sariling kwento. Agad niyang pinaandar ang sasakyan, hindi siya umuwi agad. Sa halip, dumiretso siya sa kondominium ni Maricel. Ito lamang ang lugar kung saan maaari siyang huminga nang hindi nagkukunwari. Pagbukas ng pinto, agad napansin ng kaibigan ang kanyang muka. Ano na naman ang nangyari? Tahimik na iniabot ni Salve ang cellphone. Binasa ni Maricel ang mensahe. At dahan-dahang napaupo. Salve! Mabigat ang boses niya. Sinabi ko na sa iyo. Huwag ngayon. Hindi kailangan ngayon. Napailing si Maricel. Habang may oras pa. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Alam mo ba kung ano ang pinakakinatatakutan ko? Tahimik si Salve. Hindi si Rogelio. Napatingin siya sa kaibigan. Hindi rin si Doña Felisa. Lalo namang hindi ang media. Huminga ng malalim si Maricel. Ikaw? Ako? Oo. Lumambot ang kanyang boses. Unti-unti mo nang hindi nakikilala ang sarili mo. Parang may tumama sa dibdib ni Salve. Dahil alam niyang may katotohanan iyon. Noong una, isang simpleng pag-uusap lang. Pagkatapos ay ilang mensahe. Pagkatapos ay mga pagkakataong hinahanap niya si Jovin kapag mabigat ang araw. Hanggang sa dumating ang punto na siya na mismo ang gumagawa ng dahilan upang makita ito. At sa bawat kasinungalingan, may bahagi ng sarili niyang nawawala. Alam kong mali. Mahina niyang sabi. Kung alam mo, bakit hindi ka tumitigil? Hindi agad siya nakasagot dahil iyon din ang tanong niya sa sarili gabi-gabi. At hindi niya alam ang sagot. Nang gabing iyon, hating gabi na nang makauwi siya sa mansyon. Tahimik ang buong bahay, madilim ang mga pasilyo. Naririnig lamang niya ang mahihinang yabag ng mga katulong na nagliligpit. Pagpasok niya sa kanilang silid, nakita niyang gising pa si Rogelio. Nasa kama ito. May hawak na tablet, nagbabasa ng mga financial report. Gaya ng lagi. Hindi man lang nito napansin agad ang pagpasok niya. At iyon ang pinakamasakit. Hindi galit, hindi pagtatalo, kundi ang pagiging normal. Parang wala siyang hinahanap, parang wala siyang napapansin, parang hindi mahalagang malaman kung bakit hating gabi nang umuwi ang asawa niya. Late ka! Hindi man lang siya nilingon. May dinaanan lang. Tumango si Rogelio. Iyon lang. Wala nang tanong, wala nang usisa, wala nang interes. Minsan, mas masakit ang kawalan ng pakialam kaysa galit. Tahimik siyang pumasok sa banyo at doon niya hinayaang bumagsak ang luha. Hindi dahil kay Jovin, hindi lamang dahil sa litrato, kundi dahil ngayon niya muling naramdaman kung gaano nakalayo ang asawa niya. Magkasama silang natutulog, magkasama silang kumakain. Magkasama silang nakikita ng buong mundo. Pero matagal nang hindi sila magkasama sa totoong kahulugan nito.
Kinabukasan, sinadya niyang iwasan si Jovin. Hindi siya tumawag, hindi siya nag-text, hindi siya nagtanong tungkol sa litrato. Buong araw niyang ibinaon ang sarili sa trabaho. Ngunit habang sinusuri niya ang isang pasyente, habang nakikipagpulong sa mga doktor, habang nagbibigay ng lecture sa mga residente, isang bahagi ng isip niya ang paulit-ulit na bumabalik sa parehong tanong. Nasaan ang litrato? At sino ang may hawak nito? Pagsapit ng 5:00, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jovin. "Nakikiusap po ako!" Agad bumilis ang tibok ng puso niya. "Huwag na muna tayong magkita!" Matagal siyang nakatitig sa screen. Parang may unti-unting pumipisil sa kanyang dibdib. At bago pa niya mapigilan ang sarili, nakapag-reply na siya. "Bakit?" Mabilis ang sagot. "Dahil lumalala na." Muling tumunog ang cellphone. "At dahil natatakot na ako." Hindi alam ni Salve kung alin ang mas masakit. Ang malaman na natatakot si Jovin o ang marinig na handa na naman itong lumayo. Nang sumunod na linggo, mas naging tahimik si Jovin. Halos hindi na sila nagkikita. Kapag nasa mansyon siya, pinipili nitong manatiling malayo. Kapag may biyahe, ibang driver ang ipinapadala. Kapag may pagkakataong magkasalubong sila, mabilis itong umiiwas. At doon unang naunawaan ni Salve kung gaano na siya naging dependent sa presensya nito. Pakiramdam niya ay may nawawalang bahagi sa araw niya. At lalong lumalakas ang pagnanais niyang makita ito. Isang gabi, matapos ang isang charity event sa Batangas, hindi na niya napigilan ang sarili. Tinawagan niya si Jovin. Ilang beses itong nagring. Walang sagot. Muli siyang tumawag. At sa wakas ay sinagot ito. "Doc!" Pagod ang boses nito. "Nasaan ka?" Mahabang katahimikan. "Please." Mahina niyang sabi. "Kailangan kitang makausap." "Salve." Iyon ang unang pagkakataong tinawag siya nito sa pangalan. Hindi bilang employer. Hindi bilang doktor, kundi bilang isang babae. At mas lalo iyong naging mapanganib. "Huwag mo akong tawagan!" Nanlaki ang mga mata niya. "Ano?" "Huwag mo akong tawagan." Mas mabigat ang boses ni Jovin ngayon. "Pwede ba?" "Jovin, hindi na tama ito." Napaupo si Salve sa loob ng sasakyan. Parang nawalan siya ng lakas. "Akala mo ba hindi ako nahihirapan?" Patuloy ni Jovin. "Araw-araw kitang nakikita. Araw-araw kong nakikita kung gaano ka nasasaktan. At araw-araw kong nakikita si Sir Rogelio." Napapikit si Salve. "Hindi ko na kaya!" Bulong ni Jovin. "Hindi ko na kayang maging dahilan ng pagkasira mo." At bago pa siya makasagot, pinutol nito ang tawag. Matagal siyang nakaupo roon. Mag-isa, tahimik. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na takot. Hindi ang takot na mahuli. Hindi ang takot sa iskandalo, kundi ang takot na mawala ang taong naging sandalan niya sa lahat ng kahinaan niya. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, tahimik na nakaupo si Doña Felisa sa kanyang opisina. Nasa harap niya ang isang folder. Manipis lamang, ngunit sapat upang magising ang kanyang kutob. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay ilang kopya ng schedule ni Salve. Mga charity mission, mga biyahe, mga medical outreach. At sa gilid ng bawat dokumento ay may mga petsang paulit-ulit na lumilitaw. Pare-parehong araw, pare-parehong lugar, pare-parehong driver, Jovin Serrano. Mabagal siyang sumandal sa kanyang upuan. Hindi pa iyon ebidensya. Hindi pa iyon katotohanan. Ngunit sapat iyon upang palalimin ang kanyang pagdududa. Tahimik niyang kinuha ang telepono. Tumawag siya sa isang numero. Ilang segundo ang lumipas bago may sumagot. "Kailangan ko ng serbisyo." Malamig ang boses niya. "May isang bagay akong gustong malaman."
Huminto siya sandali at saka binigkas ang pangalang matagal nang umiikot sa isip niya. Jovin Serrano. Pagkababa niya ng telepono, tumingin siya sa bintana. Sa unang pagkakataon sa maraming buwan, naramdaman niyang malapit na siya sa katotohanan. At habang pinagmamasdan niya ang lumulubog na araw, hindi niya alam na nagsisimula na ang tunay na panganib. Dahil sa sandaling may ibang taong magsimulang maghanap ng sikreto, karaniwan itong natatagpuan. May mga lihim na hindi agad sumasabog. Unti-unti muna silang nabubuo. Parang bitak sa salamin, maliit sa simula, halos hindi mapansin. Hanggang isang araw, buong buhay mo na ang nababasag. 3 linggo matapos simulang imbestigahan ni Doña Felisa si Jovin, mas lalo lamang naging mabigat ang bawat araw para kay Salve. Hindi na siya mapakali, hindi na siya makatulog ng maayos, at higit sa lahat, hindi na niya alam kung alin ang mas nakakatakot, ang mahuli o ang tuluyang mawala si Jovin. Tahimik na lumipas ang mga araw. Halos wala silang komunikasyon. Paminsan-minsan lamang may maikling mensahe. Huwag kang mag-alala. Kumain ka na? Ingat ka. Mga simpleng salita. Ngunit sapat upang manatiling buhay ang bagay na dapat matagal nang pinatay. Isang umaga, habang nasa ospital si Salve, nakatanggap siya ng tawag mula kay Rogelio. Bihira itong tumawag ng walang dahilan, kaya agad siyang kinabahan. Hello? May lunch ka ba mamaya? Nagulat siya. Ano? Lunch! Tahimik ang boses ni Rogelio. Libre ka ba? Ilang segundo siyang hindi nakasagot. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil matagal nang hindi ito nangyayari. Hindi niya maalala kung kailan sila huling kumain ng silang dalawa lamang. Oo, mahina niyang sagot. Libre ako. Sige, huwag kang magpa-schedule. Susunduin kita. Pagkababa ng tawag, matagal siyang nakatitig sa cellphone. May kakaibang kirot sa dibdib niya. Dahil sa simpleng bagay na iyon. Isang lunch. Isang normal na lunch kasama ang asawa. At nakakalungkot isipin na parang espesyal na agad iyon. Eksaktong 12:00 nang dumating si Rogelio. Siya mismo ang nagmaneho. Walang driver, walang assistant, walang bodyguard. Pagpasok ni Salve sa sasakyan, bahagya siyang napatingin dito. Parang ngayon lang niya ulit na pagmasdan ang asawa. May mga puting buhok na sa gilid ng sentido. Mas malalim na ang mga linya sa ilalim ng mata. Mas mukhang pagod, mas mukhang matanda, at bigla niyang naisip ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Siguro hindi lang siya ang nag-iisa. Siguro hindi lang siya ang napagod. Why are you looking at me like that? Bahagyang ngumiti si Rogelio. Nagulat siya. Wala. Nagtataka lang ako. Saan? Kung bakit parang ngayon lang ulit tayo magkasama? Tumahimik si Rogelio. At iyon agad ang nagpabigat sa hangin. Pagkalipas ng ilang segundo, nagsalita ito. Busy tayo pareho. Hindi niya alam kung bakit, pero nasaktan siya sa sagot. Busy. Palaging iyon ang dahilan. Busy. Pagod. Meeting. Conference. Business trip. Hanggang isang araw, hindi na nila napansing nawawala na pala ang isa't isa. Pagdating nila sa restaurant, tahimik silang kumain. Pilit. Magalang. Maayos. Parang dalawang business partner, hindi parang mag-asawa. At habang nakatingin si Salve sa baso ng tubig sa harapan niya, bigla niyang naisip si Jovin. Kung paano ito makinig, kung paano siya tingnan, kung paano nito napapansin ang mga maliliit na bagay. At agad siyang nakaramdam ng matinding guilt dahil narito ang asawa niya, sinusubukan sa sarili nitong paraan. At siya naman ay may ibang lalaking nasa isip. Kinagabihan, habang nasa silid niya si Doña Felisa, may dumating na bisita. Tahimik, diretso, walang pagpapakilala. Ang private investigator.
Inilapag nito ang isang brown envelope sa mesa. May nakita na kami. Hindi agad nagsalita ang matanda. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at isa-isang inilabas ang mga litrato. Unang larawan. Nasa medical outreach si Salve. Normal. Walang problema. Ikalawang larawan. Kasama si Jovin. Magkatabi. Ngumiti ng bahagya si Doña Felisa. Hindi pa rin sapat. Ikatlong larawan. Nasa parking area ng ospital. Gabi. Halos walang tao. At doon bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Dahil sa litrato, malinaw na hindi pangkaraniwang tingin ang ipinapakita ni Jovin kay Salve. Hindi iyon tingin ng driver, hindi iyon tingin ng empleyado, tingin iyon ng isang lalaking may nararamdaman. Masyado pang maaga, mahinahon niyang sabi. Patuloy ninyo, tumango ang investigator. May isa pa pong bagay, napatingin siya rito. Nakailang beses pong nakitang magkasabay sa parehong lugar sina Ma'am Salve at Jovin kahit wala sa official schedule. Nanahimik ang matanda. At sa unang pagkakataon, nagsimulang mabuo ang pinakakinatatakutan niyang posibilidad. Samantala, hindi alam ni Salve na may mga larawang unti-unti nang naiipon. Ang alam lamang niya, lalo siyang hindi mapakali at lalo niyang gustong makita si Jovin. 3 linggo na silang halos hindi nag-uusap. 3 linggo na puro katahimikan. Hanggang isang gabi. Tumunog ang cellphone niya at nang makita niya ang pangalan sa screen, agad bumilis ang tibok ng puso niya. Jovin. Ilang segundo siyang nakatitig lamang. Pagkatapos ay sinagot niya, "Hello?" Tahimik muna. At sa kanya narinig ang boses nito. Pagod! Mahina! Parang may dinadala. "Doc!" Napalunok siya. "Bakit ka tumawag?" Hindi agad sumagot si Jovin. "Namimiss kita!" Parang may sumabog sa loob ng dibdib niya. Napapikit siya. At kasabay noon ang matinding guilt. Dahil iyon din ang gustong-gusto niyang sabihin. "Jovin? Huwag!" Mahina itong natawa. Masakit na tawa. "Kaya nga dapat hindi ako tumawag." Tahimik silang dalawa. At sa katahimikang iyon, mas maraming naramdaman kaysa sa lahat ng sinabi nila. "May gusto akong sabihin," muli nitong sabi. "Ano iyon?" Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay bumuntong hininga ito. "May pakiramdam akong may sumusunod sa akin." Biglang nanlamig si Salve. "Ano?" "2 beses ko nang nakita." Napalakas ang hawak niya sa cellphone. "Sino?" "Hindi ko alam." "Lalaki?" "Nakamotor." Pakiramdam niya ay nawalan siya ng hangin. Agad niyang naisip si Doña Felisa. "Huwag kang lumabas mag-isa," mahina niyang sabi. At agad niyang napansin ang mali. Tunog asawa, tunog kasintahan. Hindi tunog employer. At pareho nila iyong naramdaman. Dahil ilang segundo silang parehong hindi nagsalita. "Salve!" Muli siyang natawag sa pangalan. At mas masakit pa rin iyon kaysa dapat. Huli na yata para umatras. Napaluha siya. Dahil alam niyang totoo iyon. Sa sobrang dami ng kasinungalingan. Sa sobrang dami ng pagtatakip. Sa sobrang dami ng gabi na pareho nilang sinubukang lumayo, pero bumabalik pa rin. Parang wala nang daan palabas. Pagkatapos ng tawag, matagal siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Hanggang sa bumukas ang pinto. At pumasok si Rogelio. Agad niyang pinunasan ang luha. Ngunit huli na. Nakita iyon ng asawa niya. Huminto ito. "Tumatawag ka ba?" Mabilis siyang tumayo. "Hindi." Napatingin si Rogelio sa cellphone niya. At sa unang pagkakataon sa maraming buwan, may nakita siyang kakaibang bagay sa mukha nito. Hindi galit, hindi duda, kundi pagkalito. Parang may unti-unti itong napapansin. "Salve?" Mahina nitong tanong. "May problema ba tayo?" At sa sandaling iyon, hindi niya alam kung alin ang mas masakit.
ang magsinungaling o ang sabihin ang totoo. Habang nasa kabilang bahagi ng syudad, tahimik na nakaupo si Doña Felisa sa kanyang opisina. Muli niyang tiningnan ang mga larawan. 1, 2, 3. At pagkatapos ay inilabas niya ang pinakahuling litrato. Hindi malinaw. Malayo ang kuha. Ngunit sapat. Sapat para makita ang isang bagay na hindi dapat makita. Nakahawak si Salve sa braso ni Jovin. At hindi iyon hawak ng isang amo. Hindi iyon hawak ng isang doktor. Hindi iyon hawak ng isang kaibigan. Mabagal na pumikit si Doña Felisa. Pagkatapos ay muling tumingin sa larawan. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, naramdaman niyang malapit na niyang mahawakan ang buong katotohanan. At kapag nangyari iyon, may isang pamilya na tuluyang mawawasak. May mga gabing kahit anong pilit mong matulog, hindi ka pinapatulog ng konsensya. At iyon ang nangyari kay Salve. Mag-aalas 3 na ng madaling araw ngunit gising pa rin siya. Tahimik na nakahiga sa tabi ni Rogelio. Naririnig niya ang mahinang paghinga ng asawa, mahimbing, payapa. Walang ideya na unti-unting nabubuo ang bagyong sisira sa kanilang pamilya. Dahan-dahan siyang bumangon. Tahimik, maingat, parang magnanakaw sa sarili niyang buhay. Lumabas siya ng silid at nagtungo sa teres ng mansyon. Malamig ang hangin, tahimik ang paligid, ngunit hindi tahimik ang isip niya. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang parehong tanong. Paano kung totoo ang kutob ni Jovin? Paano kung may sumusunod nga rito? Paano kung may nakakuha na ng sapat na ebidensya? Paano kung huli na ang lahat? Napahawak siya sa dibdib. Pakiramdam niya ay may mabigat na batong nakadagan doon. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naisip niyang tumigil na, tapusin na, putulin na, bumalik sa dating buhay, bumalik sa pagiging mabuting asawa, bumalik sa pagiging respetadong doktor. Ngunit kasabay noon ay dumating ang isa pang tanong. Kung babalik siya, may babalikan pa ba talaga siya? O matagal nang wala? Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa ospital. Sinubukan niyang ibaling ang lahat ng atensyon sa trabaho. 3 operasyon, 5 konsultasyon, 1 conference. Punong-puno ang araw niya. Ngunit kahit gaano siya kaabala, hindi mawala ang pakiramdam na parang may nakamasid. Habang naglalakad siya sa hallway, napansin niyang may 2 nurse na biglang tumahimik nang makita siya. Maliit na bagay lamang iyon. Normal. Ngunit dahil sa guilt, lahat ay nagiging kahina-hinala. Lahat ay nagiging banta. Lahat ay nagiging posibleng simula ng pagbagsak. Bandang hapon, lumabas siya ng opisina upang kumuha ng kape. At doon niya nakita si Jovin sa kabilang bahagi ng parking area. Nakatayo, tahimik. May kausap na security guard. Parang normal na empleyado lamang. Parang walang lihim. Parang walang kasalanan. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, agad silang parehong umiwas. At iyon ang mas masakit. Dati, hinahanap nila ang isa't isa. Ngayon, para silang 2 taong takot makita. 2 taong alam na mapanganib na ang bawat segundo. Mabilis na bumalik si Salve sa loob. Hindi niya napansing may isang lalaking nakaupo sa loob ng itim na sasakyan sa dulo ng parking lot. Tahimik lamang itong nakamasid. May hawak na kamera. At nang mawala si Salve sa paningin nito, dahan-dahan nitong ibinaba ang lente. Nang gabing iyon, muling bumalik sa opisina ng investigator ang lalaki. Tahimik niyang inilapag ang mga bagong larawan sa mesa. Mas malinaw, sabi nito. Tiningnan ng investigator ang mga larawan, isa-isa. At habang tumatagal, lalong nagiging seryoso ang ekspresyon nito. Hindi pa rin sapat para patunayan ang relasyon. Ngunit sapat upang magpatunay na may tinatago, may koneksyon,
May dahilan upang maghinala. Agad nitong ipinadala ang mga larawan kay Doña Felisa. Eksaktong 9:00 ng gabi nang matanggap ng matanda ang mga ito. Mag-isa siya sa kanyang opisina. Tahimik. Nakabukas lamang ang isang maliit na lamp sa tabi ng mesa. Isa-isa niyang tiningnan ang mga larawan, hanggang sa huminto siya sa isang kuha. Malayo, hindi malinaw, ngunit sapat. Makikita si Salve sa parking area. At makikita rin si Jovin. Hindi sila magkatabi, hindi sila magkahawak, ngunit pareho silang nakatingin sa isa't isa. At minsan, mas malakas pa ang tingin kaysa yakap. Mas maraming lihim ang kayang sabihin ng mata kaysa salita. Mabagal na napaupo si Doña Felisa. Pagkatapos ay tumawag siya. Ilang segundo ang lumipas bago may sumagot. Ano pa ang kailangan ninyo, ma'am? Mahina ang boses ng investigator. Mas malalim pa? Malamig na sagot niya. Gusto ko ng buong katotohanan. Habang unti-unting lumalapit ang panganib, wala namang alam si Rogelio. Abala ito sa negosyo, sa expansion ng kanilang medical corporation, sa mga investor, sa mga bagong proyekto, at marahil iyon ang dahilan kung bakit lalo siyang nasaktan ng gabing iyon. Dahil sa unang pagkakataon sa maraming buwan, sinubukan niyang lumapit sa asawa. Nasa dining room sila. Tahimik na naghahapunan, walang katulong, walang bisita. Silang dalawa lamang. Biglang nagsalita si Rogelio. May plano ka ba sa susunod na buwan? Nagulat si Salve. Wala pa. Tumango ito. May conference ako sa Singapore. Tahimik siyang nakinig. Dati lagi kang sumasama. Napatingin siya rito. Hindi niya inaasahan iyon. At lalo niyang hindi inaasahang may lungkot sa boses nito. Busy kasi ako. Mahina niyang sagot. Bahagyang ngumiti si Rogelio, ngunit malungkot. Busy rin naman ako noon. Parang may humigpit sa dibdib ni Salve. Dahil ngayon lamang niya narinig ang asawa na magsalita ng ganoon. Parang may gustong sabihin. Parang may gustong ayusin. Ngunit huli na. O baka hindi pa. Hindi niya alam. At iyon ang mas nakakatakot. Salve! Mahina nitong tawag. Masaya ka pa ba? Parang bumagal ang lahat. Parehong tanong. Parehong tanong na minsang tinanong ni Doña Felisa. Ngunit iba ang pakiramdam ngayon. Dahil hindi paghihinala ang nasa boses ni Rogelio, kundi takot. Takot na marinig ang sagot. Hindi agad siya nakasagot. At muli niyang nagawa ang parehong pagkakamali. Katahimikan. Mahabang katahimikan. At sa loob ng katahimikang iyon, parang may unti-unting nabasag sa pagitan nila. Ngumiti si Rogelio. Ngunit pilit. Ayos lang! Mahina nitong sabi. Huwag mo nang sagutin. Mas lalo siyang nasaktan. Dahil minsan ang mga tanong na hindi nasagot ang siyang pinakamasakit. Kinabukasan, bandang 5:00 ng hapon, nakatanggap si Salve ng tawag mula kay Maricel. Agad niya itong sinagot. Hello? Nasaan ka? Mabilis ang boses nito. Nasa ospital. Makinig ka sa akin. Biglang kinabahan si Salve. Bakit? May ilang segundong katahimikan. At pagkatapos ay sinabi ni Maricel ang mga salitang nagpamanhid sa buong katawan niya. Nakita ko si Doña Felisa. Nanlamig siya. Saan? Kasama ang isang investigator. Parang nawalan siya ng hangin. Hindi siya agad nakapagsalita. At lalo siyang natakot nang marinig ang sumunod na sinabi ng kaibigan. Hindi ko alam kung ano na ang nalaman nila. Pero sigurado akong hindi na ito simpleng hinala. Pakiramdam niya ay lumubog ang buong mundo. Dahan-dahan siyang napaupo sa loob ng opisina. Nanlalamig ang mga kamay. Nanginginig ang mga labi. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, naramdaman niyang baka hindi na nila kayang kontrolin ang susunod na mangyayari. Nang gabing iyon, hindi na niya napigilan ang sarili. Tinawagan niya si Jovin. Agad itong sumagot. Parang hinihintay ang tawag niya. Doc, kailangan kitang makita. Mahina niyang sabi.
Hindi agad sumagot si Jovin. Please! Dagdag niya. Kahit isang beses lang. Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay bumuntong hininga ito. Salve! At sa paraan ng pagbanggit nito sa pangalan niya, agad niyang alam. May masamang mangyayari, may bagay na nagbago, may bagay na hindi na maibabalik. May sasabihin ako. Mahina nitong sabi. At biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ano yon? Tahimik muna. At pagkatapos ay sinabi ni Jovin ang mga salitang pinakakinatatakutan niyang marinig. May nakausap ako ngayon. Nanlamig siya. Sino? Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay dumating ang sagot. Yung investigator. Parang tumigil ang mundo. At bago pa siya makahinga, idinugtong ni Jovin ang mas nakakatakot na katotohanan. Alam na nilang may tinatago tayo. Nang gabing malaman ni Salve na nakausap na ng investigator si Jovin, hindi na siya muling nakatulog. Paulit-ulit lamang siyang nakaupo sa gilid ng kama. Tahimik, tulala. Habang katabi niya si Rogelio na mahimbing ang tulog, parang napakabangis ng kabalintunaan. Ang lalaking legal niyang asawa ay nasa tabi niya. Ngunit ang lalaking laman ng isip niya ay nasa kung saan, nag-iisa, at posibleng sinisilip na ng mga taong naghahanap ng kanilang sikreto. Muling bumalik sa isip niya ang boses ni Jovin. Alam na nilang may tinatago tayo. Hindi niya alam kung gaano karami ang nalalaman ng investigator. Hindi niya alam kung gaano karami ang nalalaman ni Doña Felisa. Ngunit alam niya ang isang bagay. Hindi na sila ligtas. Kinabukasan, maaga siyang dumiretso sa ospital. Hindi siya dumaan sa pangunahing lobby. Hindi siya tumigil sa kafeterya. Ayaw niyang may makausap. Ayaw niyang may tumingin sa kanya. Pakiramdam niya ay may nakasulat na kasalanan sa noo niya. Bandang 10:00 ng umaga, habang nasa opisina siya, biglang bumukas ang pinto. Nagulat siya nang makita si Rogelio. Hindi ito madalas pumunta roon nang walang abiso. Anong ginagawa mo rito? Bahagya siyang ngumiti. Masama ba? Hindi, mabilis niyang sagot. Nagulat lang ako. Tumango si Rogelio. Pagkatapos ay inilapag nito ang isang maliit na paper bag sa mesa niya. Ano ito? Almusal. Napakurap si Salve. Kanina ka pa raw walang kain. Tahimik siyang napatingin dito. Biglang bumalik sa alaala niya si Jovin. Kung paano ito palaging nagtatanong kung kumain na siya. Kung paano nito pinipilit siyang uminom ng tubig kapag sunod-sunod ang operasyon niya. At agad siyang nakaramdam ng guilt. Matinding guilt. Dahil ngayon ang asawa niya mismo ang gumagawa ng mga bagay na matagal niyang hinanap sa iba. Rogelio, mahina niyang tawag. Napatingin ito sa kanya. Parang may gustong sabihin si Salve. Parang gusto niyang aminin lahat. Parang gusto niyang matapos na ang pagtatago. Ngunit hindi lumabas ang mga salita. Hindi niya kaya. Hindi pa. Ngumiti lamang siya. Thank you? Tumango si Rogelio. Ngunit bago ito tuluyang umalis, may sinabi itong nagpahigpit sa dibdib niya. Salve. Po? Tahimik itong tumingin sa kanya. Parang sinusukat ang mukha niya. Parang may hinahanap. Parang ang layo-layo mo na. Nanlamig siya. Hindi siya agad nakasagot. At muli niyang nakita ang parehong sakit sa mga mata ng asawa. Sakit na matagal na niyang hindi napapansin. Sakit ng isang lalaking unti-unting nawawala ang asawa niya nang hindi niya maintindihan kung bakit. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, tahimik na nakaupo si Jovin sa loob ng maliit niyang apartment. Hindi siya pumasok sa trabaho, hindi siya lumabas, hindi siya mapakali. Nasa mesa ang cellphone niya. At katabi nito ang isang sobre. Puti, walang pangalan, walang address. Ngunit nasa loob nito ang bagay na ilang gabi nang sumisira sa tulog niya, mga litrato.
Mga litrato nila ni Salve, hindi marami, hindi malinaw, ngunit sapat. Sapat upang magtanong ang isang tao. Sapat upang magsimula ang isang iskandalo. Muli niyang tiningnan ang isa sa mga larawan. Nasa charity mission sila. Nakatingin si Salve sa kanya habang nagsasalita siya. At kahit malayo ang kuha, malinaw ang ekspresyon nito. Mainit, malambing, mapanganib. Napapikit si Jovin. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa guilt. Dahil alam niyang hindi lamang si Salve ang masasaktan kapag sumabog ang lahat. May anak ito, may pamilya, may pangalan, may karerang binuo sa loob ng 2 dekada. At siya? Isa lamang siyang driver. Kung may mawawala man sa kanya, hindi iyon maikukumpara sa mawawala kay Salve. Kaya nang tumunog ang cellphone niya at makita niyang si Salve ang tumatawag, ilang segundo siyang nag-atubili bago sumagot. Hello? Nasaan ka? Mahina agad ang boses nito. Punong-puno ng kaba. Nasa bahay. Kailangan kitang makita. Napapikit siya. Salve! Please! Parang may luha sa boses nito. Kailangan nating mag-usap! Matagal siyang hindi nagsalita. At sa wakas ay sinabi niya ang desisyong ilang araw na niyang pinipilit gawin. Hindi na! Parang natigil ang kabilang linya. Ano? Hindi na tayo dapat magkita. Nanikip ang dibdib niya habang sinasabi iyon, dahil kahit siya mismo ay ayaw paniwalaan ang sariling salita. Jovin, makinig ka. Mas mabigat ang boses niya ngayon. Hindi na ito tungkol sa atin. Tungkol na ito sa buhay mo. Tungkol na ito sa pamilya mo. Tungkol na ito sa anak mo. Tahimik lamang si Salve. At lalo iyong masakit. Dahil alam niyang umiiyak ito. Nararamdaman niya kahit hindi niya nakikita. Please! Mahina nitong sabi. Wag mo akong iwan ngayon. Napahawak siya sa noo. Parang may pumipiga sa puso niya. Dahil iyon din ang gusto niyang sabihin. Ayaw rin niyang mawala si Salve. Ayaw rin niyang bumitaw. Ngunit may mga pagmamahal na kapag ipinagpatuloy mo pa, lalo lamang sisira. At alam niyang papunta na sila roon. Mas masasaktan ka kapag nagtagal pa ito. Mahina niyang sabi. Pagkatapos ay pinutol niya ang tawag. At nang matapos iyon, napaupo siya sa sahig. Tahimik. Mag-isa. At sa unang pagkakataon, tuluyan siyang napaluha. Kinagabihan, dumating muli ang investigator sa mansyon ng mga Monteverde. Mas mabigat ang dala nitong folder ngayon. Mas makapal, mas delikado. Tahimik na kinuha iyon ni Doña Felisa. Isa-isa niyang binuksan ang laman. Mga larawan, mga schedule, mga tawag, mga record ng biyahe. At pagkatapos ay dumating siya sa huling pahina. Isang report. Maikli, diretso, at sapat upang patigilin siya. Nakasulat doon, may mataas na posibilidad na may personal at emosyonal na relasyon sina Doktora Salve Monteverde at Jovin Serrano. Matagal na hindi gumalaw si Doña Felisa. Hindi dahil nagulat siya, kundi dahil ngayon lamang naging totoo ang kinatatakutan niya. At ang mas masakit, hindi lamang kahihiyan ang nakikita niya, kundi pagkawasak ng pamilya, pagkawasak ng pangalan ng Monteverde, at higit sa lahat, pagkawasak ng anak niyang si Rogelio. Mabagal niyang isinara ang folder. Pagkatapos ay tumayo. At sa unang pagkakataon mula nang simulan niya ang investigasyon, nagdesisyon siya. Hindi na siya maghihintay. Kinabukasan, maagang dumating si Rogelio sa headquarters ng Monteverde Medical Corporation. May malaking board meeting, may mga investor, may mga bagong proyekto. At iyon sana ang pinakamahalagang araw ng buwan. Ngunit hindi iyon ang naging sentro ng araw niya. Dahil eksaktong 9:00 ng umaga, may pumasok sa opisina niya, si Doña Felisa. Tahimik, malamig, at may dalang folder.
Agad napansin ni Rogelio ang ekspresyon ng kanyang ina. Anong nangyari? Walang sagot. Tahimik lamang nitong inilapag ang folder sa mesa. Nanikip ang dibdib niya dahil kilala niya ang ina. At alam niyang hindi ito gumagawa ng eksena ng walang dahilan. Ano ito? Mabagal na sumagot si Doña Felisa. At bawat salita ay parang kutsilyong bumabaon. May bagay kang kailangang makita. Napatingin si Rogelio sa folder. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanyang ina. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng takot. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung ano ang nasa loob. Ngunit may bahagi ng puso niyang biglang nanghina. Parang may paparating na sakunang hindi na niya mapipigilan. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. At nang makita niya ang unang litrato, tuluyan siyang natigilan. Habang sa kabilang bahagi ng syudad, walang kamalay-malay si Salve na sa mismong sandaling iyon. Hinahawakan na ng asawa niya ang unang ebidensya ng pagtataksil na sisira sa kanilang buong buhay. Nang makita ni Rogelio ang unang litrato, hindi siya agad nakapagsalita. Tahimik lamang siyang nakaupo sa harap ng mesa. Nakatitig. Parang hindi nauunawaan ng isip niya ang nakikita ng mga mata niya. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos ay isa pa at isa pa. Isa-isang binuklat niya ang laman ng folder. Mga larawan, mga ulat, mga petsa, mga lugar, mga pangalan. At sa bawat pahinang binabaligtad niya, unti-unting nababasag ang mundong matagal niyang pinaniniwalaan. Hindi malinaw ang karamihan sa mga larawan. Walang yakap, walang halik, walang eksenang maaaring gamitin bilang direktang ebidensya. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga. Dahil higit sa lahat ng litrato, may isang bagay na hindi kayang itago. Ang paraan ng pagtingin. Ang paraan ng paghahanap ng mata. Ang paraan ng pagiging komportable ng dalawang taong hindi dapat ganoon kalapit. At bilang isang lalaking 20 taon nang kasama si Salve, alam ni Rogelio. Alam niyang may bagay na matagal nang nawawala sa kanilang pagsasama. At ngayon, alam na rin niya kung saan iyon napunta. Sigurado ka ba rito? Mahina niyang tanong. Hindi niya namalayang namamaos na pala ang boses niya. Tahimik na tumango si Doña Felisa. Hindi ako nagsasalita kung hindi ako sigurado. Muling tumingin si Rogelio sa mga larawan at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may sumiklab na galit sa loob niya. Hindi sigaw, hindi histerya, kundi malamig at mabigat na galit. Ang uri ng galit na mas nakakatakot dahil tahimik. Matagal na ba ito? Tanong niya. Hindi ko alam. Sagot ng kanyang ina. Pero matagal na akong may kutob. Napapikit si Rogelio. At doon nagsimulang bumalik ang mga bagay na dati hindi niya pinapansin. Ang mga gabing hindi makatulog si Salve. Ang mga pagkakataong tila malayo ang isip nito. Ang mga charity mission na biglang dumami. Ang mga tanong niyang hindi nasagot. Ang mga tinging iniiwasan. Ang mga katahimikan. Lahat. Biglang nagkaroon ng kahulugan. Bandang tanghali dapat sanay nasa board meeting na siya. Naghihintay ang mga investor. Naghihintay ang mga direktor. Naghihintay ang buong kumpanya. Ngunit hindi siya makagalaw. Nakatayo lamang siya sa harap ng malaking bintana ng opisina. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, wala siyang pakialam sa negosyo. Hindi siya makapag-isip. Hindi siya makapagdesisyon. Dahil hindi pera ang nawawala sa kanya. Hindi proyekto. Hindi kumpanya. Kundi ang taong pinakamahalaga sana sa buhay niya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang kanyang executive assistant. Sir! Naghihintay na po ang board. Hindi siya lumingon. Sabihin mong mamaya. Nagulat ang assistant. Hindi ito normal. Hindi kailanman ipinagpaliban ni Rogelio ang board meeting. Ngunit wala itong nagawa. Tahimik itong lumabas. At naiwan siyang muli sa kanyang mga iniisip. Samantala, nasa ospital si Salve.
Buong umaga siyang hindi mapakali. Hindi niya maipaliwanag. Ngunit pakiramdam niya ay may mali. May paparating. May mabigat na bagay na unti-unting lumalapit. Minsan, bago pa dumating ang sakuna, nararamdaman na ito ng puso. At iyon mismo ang nangyayari sa kanya. Habang nasa opisina siya, tumunog ang cellphone. Si Rogelio. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Agad niya itong sinagot. Hello? Tahimik muna. Ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita ang asawa niya. Pwede ba kitang makita? Nanlamig siya. May kakaiba sa boses nito. Masyadong kalmado, masyadong tahimik. At iyon ang mas nakakatakot. Saan? Sa bahay? Ngayon? Hindi na siya nagtanong pa dahil alam niyang may nangyari. At natatakot siyang malaman kung ano. Halos hindi niya maalala ang biyahe pauwi. Parang lumilipad lamang ang isip niya. Paulit-ulit siyang nagdarasal na mali ang kutob niya, na baka trabaho lamang, na baka negosyo lamang, na baka wala pa silang alam. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa mansyon, agad niyang alam. Tahimik ang buong bahay. Masyadong tahimik, parang may namatay. At sa isang paraan, may mamamatay nga, hindi tao, kundi ang buhay na matagal nilang pinanatiling buo. Nasa library si Rogelio, mag-isa, nakatayo sa tabi ng mesa. At sa harap nito ay ang folder. Nanlambot ang mga tuhod ni Salve. Hindi na niya kailangang buksan iyon. Hindi na niya kailangang lumapit. Alam na niya agad. Rogelio! Mahina niyang sabi. Hindi siya pinatapos nito. Totoo ba? Diretso. Walang paligoy-ligoy. Walang sigawan. Walang drama. At iyon ang mas masakit. Dahil wala nang matatakbuhan. Wala nang maitatago. Hindi agad nakasagot si Salve. At sa katahimikang iyon, nakuha na ni Rogelio ang sagot. Napapikit ito. Parang may tumama sa dibdib. Salve! Mahina nitong sabi. Tinatanong kita. May luha nang namumuo sa mata niya. Ngunit hindi siya makapagsalita. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang anumang sasabihin niya ay huli na. Totoo ba? Muli nitong tanong. At sa wakas, tumango siya, isang maliit na tango. Ngunit sapat upang sirain ang 20 taong pagsasama. Parang nawalan ng hangin ang silid. Napatingin si Rogelio sa sahig. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nagwala. Hindi nito ibinato ang mga gamit. At iyon ang mas nakakadurog. Dahil mukhang may bagay sa loob nito na tuluyang namatay. Matagal na? Mahina nitong tanong. Tumulo ang luha ni Salve. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Matagal na? Mas mabigat ngayon ang boses nito. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Mahigit 1 taon. Parang may sumuntok sa tiyan ni Rogelio. Napahawak ito sa gilid ng mesa. At sa unang pagkakataon, nakita niyang nanghina ang lalaking akala niya ay hindi kailanman mababasag. Mahigit 1 taon. Parang inuulit lamang nito sa sarili. Habang magkasama tayo. Habang nasa iisang bahay tayo. Habang ipinagtatanggol kita sa lahat. Hindi na napigilan ni Salve ang pag-iyak. Sorry. Mahina niyang sabi. Sorry. Ngunit kahit siya mismo ay alam na walang saysay ang salitang iyon. Hindi nagtagal, dumating si Doña Felisa. At sa unang pagkakataon sa buhay ni Salve, wala siyang lakas upang harapin ang biyenan. Hindi na siya nagtanggol, hindi na siya nagsinungaling, hindi na siya nagtago, pagod na siya. At marahil iyon ang pinakamasakit, hindi ang pagkakahuli, kundi ang katotohanang sa kaibuturan ng puso niya. Matagal na niyang gustong matapos ang lahat. Hindi lamang niya alam kung paano. Kinagabihan, umalis si Salve sa mansyon. Wala munang drama sa media, wala pang iskandalo, wala pang balita.
Ngunit nagsimula na ang pagbagsak. Habang nasa sasakyan siya, tumawag si Jovin. Agad siyang napaluhan nang marinig ang boses nito. "Salve!" Alam agad nito. Hindi na niya kailangang magsalita. Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Alam na agad nito. "Nalaman na niya!" Mahina niyang sabi. Mahabang katahimikan. Pagkatapos ay narinig niya ang mabigat na paghinga ni Jovin. "Sorry!" Bulong nito. Napapikit siya. Pareho silang humihingi ng tawad. Pareho silang nasasaktan. Pareho silang nagmahal. Ngunit pareho rin silang nagkamali. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, naramdaman nilang dalawa ang tunay na bigat ng kanilang mga desisyon. Hindi ito kwento ng dalawang taong nakahanap ng kaligayahan. Ito ang simula ng kwento ng mga taong kailangang magbayad para sa mga pinili nila. At habang nakatingin si Salve sa madilim na kalsada sa labas ng bintana, alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Dahil ang pinakamabigat na bahagi ay hindi ang pag-amin, hindi ang pagkakahuli, kundi ang mga taong masasaktan pagkatapos nito. At isa sa mga taong iyon ay ang sarili niyang anak. 5 taon ang lumipas. Maraming bagay ang nagbago. At maraming bagay ang hindi na kailanman na ibalik. Tahimik ang maliit na bayang nasa tabing dagat kung saan ngayon nakatira si Salve. Malayo ito sa Maynila. Malayo sa mga kamera. Malayo sa mga balita. Malayo sa apelyidong minsang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan at prestihiyo. Tuwing umaga, naglalakad siya patungo sa maliit na health center na itinayo ng lokal na pamahalaan. Wala na ang malalaking conference. Wala na ang mga interview. Wala na ang mga parangal. Hindi na siya kilalang cardiologist ng bansa. Isa na lamang siyang doktor na naglilingkod sa mga mangingisda, magsasaka at matatandang walang kakayahang magpagamot. At sa kabila ng lahat ng nawala, may kakaibang kapayapaan siyang natagpuan doon. Hindi agad. Hindi madali. Hindi sa unang taon. Hindi rin sa ikalawa. Dahil matapos mabunyag ang lahat, mabilis na bumagsak ang mundong minsan niyang kinatatayuan. Kumalat ang balita, nagkaroon ng mga usap-usapan, may mga kasamahang tumalikod, may mga taong humusga. May mga pasyenteng nawalan ng tiwala. At kahit walang batas na nilabag si Salve, sapat na ang iskandalo upang durugin ang reputasyong binuo niya sa loob ng mahigit 20 taon. Mas masakit pa roon ang nangyari sa kanyang pamilya. Ilang buwan siyang hindi kinausap ng anak niyang si Gabriel. Ayaw siyang makita. Ayaw siyang sagutin. Ayaw maniwalang ang babaeng itinuring niyang huwaran ay may kakayahang manakit ng ganoon. At marahil, iyon ang parusang pinakamasakit sa lahat. Hindi ang pagkawala ng pangalan, hindi ang pagkawala ng trabaho, kundi ang pagkawala ng respeto ng sariling anak. Tungkol naman kay Rogelio, matagal na silang legal na hiwalay. Tahimik ang kanilang paghihiwalay. Walang gulo, walang away sa korte. Pagod na silang pareho. At minsan, kapag sobra nang nasaktan ang dalawang tao, wala nang natitirang lakas upang magalit. Narinig niya mula kay Maricel na muli nitong ibinuhos ang sarili sa negosyo. Mas tahimik, mas seryoso, mas matanda. Hindi na ito muling nag-asawa. At sa tuwing naiisip iyon ni Salve, may bahagi ng puso niyang nasasaktan pa rin. Dahil alam niyang hindi lamang siya ang biktima ng kanilang mga pagkakamali. At si Jovin, iyon ang pangalang matagal niyang hindi binanggit ng malakas. Matapos mabunyag ang lahat, tuluyan itong nawala. Lumipat ng probinsya, nagpalit ng trabaho, naglaho sa buhay niya. Walang away, walang drama, walang pangakong babalik. Dahil alam nilang pareho na wala ng magandang kahihinatnan ang pagpapatuloy pa. Minsan, ang pagmamahal ay hindi sapat upang ayusin ang mga bagay na nasira na. At minsan, ang pinakatamang desisyon ay ang pinakamasakit. Isang hapon, matapos ang kanyang duty sa health center,
Umuwi si Salve sa maliit niyang bahay malapit sa dagat. Tahimik ang paligid. Naririnig lamang niya ang hangin at ang mahinang hampas ng alon. Pagdating niya sa pintuan, may nakita siyang sobre. Walang return address. Walang pangalan ng nagpadala. Ngunit agad siyang kinabahan. May kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Dahan-dahan niya itong binuksan. At nang makita niya ang sulat kamay sa loob, agad siyang natigilan. Kilala niya iyon! Kahit 5 taon na ang lumipas, kahit hindi na niya ito nakita, kahit hindi na niya ito nakausap. Kilala pa rin niya, si Jovin. Nanginginig ang mga daliri niyang binuksan ang liham, at pagkatapos ay nagsimula siyang magbasa. Salve, kung binabasa mo ito, ibig sabihin natagpuan ka pa rin ng liham na ito. Matagal ko nang gustong sumulat. Pero hindi ko alam kung may karapatan pa ako. Sa loob ng 5 taon, maraming beses kong sinubukang kalimutan ang lahat. Ang mga biyahe, ang mga usapan, ang mga araw na pareho tayong naniwalang may lugar para sa atin sa mundong iyon. Pero habang tumatagal, mas lalo kong naunawaan ang isang bagay. Hindi kita dapat hinanap noong panahong iyon. At hindi mo rin dapat hinanap ang katahimikang kulang sa buhay mo sa maling paraan. Hindi ko ito sinasabi dahil hindi totoo ang naramdaman ko. Dahil totoo iyon. At alam kong totoo rin ang naramdaman mo. Pero may mga katotohanang hindi sapat upang gawing tama ang isang bagay. Marami tayong taong nasaktan. At habang buhay natin iyong dadalhin. Gayunpaman, ayokong maalala mo ako bilang pinakamalaking pagkakamali ng buhay mo. Mas gusto kong maalala mo ako bilang isang paalala. Paalala na kahit gaano kalungkot ang isang tao, kailangan pa rin niyang harapin ang katotohanan ng may tapang. Dahil kapag pinili natin ang pagtatago, mas marami tayong sinasaktan. Narinig kong maayos ka na at masaya akong malaman iyon. Huwag mo nang hanapin kung nasaan ako. Hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay natagpuan mo na ang kapayapaang matagal mong hinahanap. At sana, natagpuan ko na rin ang akin. Paalam, Salve, at salamat sa lahat. Jovin. Matagal na hindi gumalaw si Salve matapos basahin ang liham. Tahimik lamang siyang nakaupo. Habang dahan-dahang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi, hindi dahil gusto niyang balikan ang nakaraan. Hindi dahil gusto niyang magsimulang muli, kundi dahil sa wakas. Natanggap na niya ang lahat. Ang pag-ibig, ang pagkakamali, ang pagkawala, ang kapatawaran, at ang mga sugat na hindi kailanman tuluyang mawawala. Kinabukasan, dumalaw si Gabriel. Mas matangkad na ito ngayon, mas matanda, mas kahawig ng kanyang ama. Tahimik silang nagkape sa harap ng dagat. At pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagsalita ang kanyang anak. Mom! Napatingin siya rito. Pinatawad na kita. Biglang nanlabo ang kanyang paningin. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi siya agad nakahinga. At nang tuluyan siyang maiyak, hindi na niya ito pinigilan. Dahil iyon ang mga salitang 5 taon niyang hinintay marinig. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. At sa sandaling iyon, may bahagi ng puso niyang tuluyang gumaling. Nang gabing iyon, mag-isa siyang naglakad sa tabing dagat. Mabagal, tahimik, payapa. Habang pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw sa malayong abot-tanaw. At doon niya tuluyang naunawaan ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Hindi si Jovin ang sumira sa kanya. Hindi rin si Rogelio. Hindi ang media. Hindi ang mga taong humusga. Kundi ang kanyang sariling takot. Takot harapin ang katotohanan. Takot amining matagal nang may mali sa kanyang buhay. Takot gumawa ng tamang desisyon habang may panahon pa. At dahil sa takot na iyon, pinili niya ang pagtatago. Pinili niya ang kasinungalingan. Pinili niya ang landas na nagdulot ng sakit sa maraming taong mahal niya. Ngunit natutunan din niyang may buhay pagkatapos ng pagkakamali. May kapatawaran pagkatapos ng pagbagsak. At may kapayapaan pagkatapos ng mahabang unos. Habang nakatingin siya sa dagat,
Mahina siyang ngumiti. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, wala na siyang tinatakbuhan. Wala na siyang itinatago. Wala na siyang hinihintay. Tanging katahimikan. At sa gitna ng katahimikang iyon, natagpuan niya ang sarili niyang kapayapaan.